This program is brought to you by Best on CIQS Project. Mahigit sa 40% ng food requirements ng bansa ay mula sa Mindanao. Isa sa pinakamalaking contributor dito ay ang fishing industry. Magandang gabi po. Ako po si Ethel Cantor Constantino. Samahan niyo po kami sa isa namang edisyon ng Talk Mindanao. Tinaguri ang lupang pangako ang Mindanao dahil sagana ito sa mga likas na yaman mula sa matatabang lupang sakahan. Mayaman din ang Mindanao sa produktong dagat, kaya dito matatagpuan ang tuna capital ng bansa, Los Santos City. Sa datos ng Mindanao Development Authority, nakatala ng $249.19 million ang halaga ng na-export na tuna noong nakaraang taon mula sa Gensan. Malaking bahagi ng export na ito ay napupunta sa Amerika at Japan. Sa Los Santos Fishport Complex, makikita ang masaganang supply ng tuna at ang malagong ekonomiya ng fishing industry ng Mindanao. Sa mahigit 30 ektaryang state-of-the-art facility, matatagpuan ang docking at trading area. Mayroon din itong ice processing plants, cold storages, contact freezers at blast freezers upang mapanatili ang magandang kalidad ng isda para sa export at local market. At upang lalo pang mapahusay ang kalakalan sa loob ng fishport, itinatag ng Mindanao Development Authority sa tulong ng Australian Agency for International Development o AusAid ang task force na siyang tututok sa customs, immigration, quarantine, and security or CIQS processes ng mga negosyante at tripulante ng barko. Ang task force ay binubuo ng Bureau of Customs, Bureau of Immigration, Quarantine Division ng Department of Agriculture, Port Police, Marine, Philippine Navy at ilang representante mula sa business at private sector. Actually, particularly sa fishport, very much important ang presence ng CIQS. No? Precisely, dinala namin sila dito in-invite namin ang customs, immigration, quarantine, including security, no? Kasi part ng activities namin dito ay mayroon kaming local, domestic fishing activities na involves vessels that are fishing around the exclusive economic zone, as well as nag-recipient din kami dito sa mga foreign vessels that caters to the requirement ng canneries. For example, very specific doon sa entry, for example, ng foreign vessel na very much important doon sa canning industry natin ay may requirement kasi. This is foreign kasi yan, no? So mayroon siyang cargo na imported at as well as yung crew niya ay mga foreign, no? So, every time na darating sila, ang frequency nito normally is almost 4 vessels a month with bigger volume of imported frozen tuna fishes na kailangan doon sa canneries. So, the CIQS group normally facilitate the entry nito through clearances. Maliban sa task force, naglagay rin ng One-Stop Shop Action Center sa Gensan Fishport na siyang nagsisilbing opisina ng lahat ng CIQS agencies. Dahil dito, mas napapabilis ang proseso sa pagkuha ng mga clearances at kaagad ay nabibigyang aksyon ang anumang issue at concerns ng mga namumuhunan at trabahante ng industriya. Naglagay rin ng CCTV camera sa loob ng Gensan Fishport para sa karagdagang seguridad ng mga pumapasok at lumalabas ng daungan.
Well, with the installation of our OSAC here, and with the organization of our LCCC, this is the local CIQS Coordinating Council, where we are made a cohesive group, coordinating closely with each other. We were able to implement fast reaction time in case of emergency and in case of when there are intrusions into our security. It's very important in the sense that as far as the Bureau is concerned, especially with respect to the anti-smuggling drive of the Bureau of Customs. We have a CIQS Consultative Council which every now and then meets and discuss concerns that affects the other agencies. No? For example, there are instances wherein an unauthorized entry of a foreign national on board local registered vessel that came from Indonesia. So because of the coordination, because of our CIQS Consultative Council, the issue on hand can easily be addressed. Ang tuna industry ng John Santos City Fishport Complex ay likas na yaman na kinabubuhay ng marami nating mga kababayan. Kaya naman, di titigil ang pamahalaan sa pagtutok at paglagay ng mga karagdagang proyekto tulad ng CIQS upang matiyak ang patuloy na paglago ng industriya na siyang malaking bahagi ng ating ekonomiya. Marami po sa atin ang hindi alam kung gaano kaimportante ang ating mga likas na yaman. Kaya marami pa rin po ang umaabuso dito. Ngunit sa unti-unting pagkasira dahil na rin sa ating kapabayaan, unti-unti na rin po nating nararamdaman ang epekto nito. Kung papaano, aalamin natin sa pagbabalik ng Talk Mindanao. Right now, we are running 3, meaning to say na we are back already sa normal operations. Our elevations right now is 284.20. Hindi lingid sa mga maunlad na bansa ang climate change. Dekada 70 pa lamang po nang talakay ng Europa ang epekto na dulot ng ibinubugang polusyon sa hangin ng mga highly industrialized na bansa tulad ng China at United States sa ating ozone layer. Ang malubhang pagkasira ng ating ozone layer ay nagdudulot ng pagtaas ng temperatura sa mundo na siya namang dahilan ng El Nino. Kaya naman, kampanya ng halos lahat ng sakay ng gobyerno maging ang private sector ay ang labanan ang climate change. Nakakalungkot mang isipin ang mga third world countries gaya ng Pilipinas ang nakakaranas ng pinsala na dulot ng climate change. Kasabay ng pagtaas ng temperatura, bumagsak ang water level sa mga ilog, kasama na ang pangunahing source ng kuryente sa Mindanao. Ang Agus Pulangi Hydropower Electric Plant ng Napocoro NPC sa Maramag, Bukidnon ay isa sa naapektuhan ng El Nino o tagtuyot nitong mga nakaraang buwan. Mula sa ilog na ito nanggagaling ang 25% na supply ng kuryente sa buong Mindanao. Isa ang Davao City sa may pinakamalaking konsumante na umaasa sa supply ng kuryente mula rito. At sa ilang buwan na halos walang ulan nitong summer, di naman naiwasan pa ang malawakang brownout. So far, right now, we are running 3, meaning to say na we are back already sa normal operations. Our elevations right now is 284.20 and we are capable of generating the rated capacity of 255. But we are still controlled by the requirements of the grid. That's why
the power that we have is only, we are supplying only 130, but it will rise up during peaking hours of about 160. Inaasahan naman na muli nating mararanasan ang power crisis sa Mindanao sa susunod na taon. Kaya naman ngayon pa lang ay gumagawa na ng mga proyekto ang ilang pribadong kumpanya na pwedeng mapagkunan ng kuryente. Well, for us in Davao Light, we've been trying to plan this 3 years ago. That's why we have our own embedded capacity. What do you mean by embedded capacity? Yun yung capacity na nandito lang sa atin sa Davao Light. Hindi natin sinishare sa entire Mindanao. So we have Sibulan, that's a hydro. We have also Talongmo, and we have our own Bahada generating capacity. So we're trying to look at additional capacity because, as I've said, that's very important in really trying to invite investors to come to our region. So as a franchise holder in Davao, we are also looking at possible ways to balance our generation mix so that kung darating na naman yung El Nino, hindi na tayo heavily affected. Just like what happened because of our preparation, we have the least rotating brownout in the entire Mindanao. Right now, we're working on the permits for 2 more plants in the Sibulan area. As I said, we have 2 plants there now that are 42 meg in total. The 2 additional plants will be maybe 15 or 16 meg more. And then we're looking at the redesigned Tamogan plant. In the past, that used to be 2 plants, total of 27 meg. The new scheme is down to 11 meg na lang. We had to bring it all the way down to far away from what they call the aquifer recharging zone of the city. So sana hindi na issue yun. That's 11 meg. And then we're also looking at project sites in probably Combal. Kung sakali nga muli nating mararanasan ang power crisis dito sa Mindanao sa susunod na taon, sapat na kaya ang paghahanda ng mga private power companies at ng gobyerno sa krisis na ito? Actually, nakalagay sa Imperial Law 9136, Pulangi will be privatized, including Agos, 10 years. Sa gitna naman po ng problema sa brownout, naging mainit na usapin ang tungkol sa pagsasapribado ng Agos Pulangi Hydroelectric Power Plant na matatagpuan sa Maramag, Bukidnon. Ito ang isa sa pinakamalaking pinagkukunan ng supply ng kuryente sa buong Mindanao. Base sa EPERA Law o ang Electric Power Industry Reform Act in 2001, isang batas na nagpapatupad ng full privatization ng mga energy power industry sa bansa, sa taong 2011, maaari nang isapribado ang Pulangi 4 Hydroelectric Power Plant. Ayon sa ilang private companies, kapag may private investors na bibili ng Agos Pulangi Hydropower Plant ang napukor, mas mapagpaibayo pa ang serbisyo nito at mas matututukan ng mga investors ang pag-upgrade ng mga equipment at facilities ng planta na tutulong naman upang makapag-generate ng mas mataas na wattage ng kuryente na susupply sa malaking bahagi ng Mindanao, lalo na sa mga major cities ng isla. I've been saying this, that I am for privatization of the Agos Pulangi hydro assets.
The reason for this is